Department of Foreign Affairs iginiit na hindi naaayon sa pambansang interes ng Pilipinas ang mga isinubiting maritime proposals ng China. DFA, kinestyon naman ang pagpapalabas ng China ng mga sensitibong detalye ng bilateral discussion ng dalawang bansa. Si Soo Jin Kim sa sentro ng balita. Sa pamamagitan ng tapat at marangal na paraan, inaaksyonan ng Pilipinas ang mga proposal ng China para lutasin ng issue sa West Philippine Sea. Sa paliwanag ng DFA, nakatanggap sila ng ilang concept paper mula sa China noong nakaraang taon. Agad din namang rumisponde ang pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga counter-proposal. Iginiit ng DFA, hindi ito isinantabi ng pamahalaan ng Pilipinas. Walang umanong basihan ang mga pahayag na hindi pinansin ng Pilipinas ang mga concept paper na isinumite para matugunan ang issue sa West Philippine Sea. Katunayan, sunod-sunod na deliberasyon at diskusyon ang namagitan sa loob ng ahensya, pati na din sa pagitan ng ibang mga ahensya ng pamahalaan para malaman ang nararapat na aksyon sa mga proposal. Anila, kailangang tandaan na maaari lamang magkasundo ang dalawang bansa kung ang proposal ay nakaangkla sa mutual interest at naaayon sa konstitusyon at international law, partikular ang 1982 UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Dagdag pa ng DFA, habang may mga proposal na tinitignang maaari bang mapag-usapan o mapagkasunduan, matapos ang mahabang pagsisiyasat, napagpasyahan ng pamahalaan na ang mga proposal ng China ay salungat sa ating pambansang kapakanan o national interest. Ayon pa sa ahensya, sa halip na kilalanin ng China ang counter-proposals ng Pilipinas, muli itong nagpasa ng kanilang sariling counter-proposals na hindi pa din tugma sa ating pambansang interes. Paalala ng DFA, pinag-usapan din ang mga isyong ito noong ikawalong bilateral consultation meeting on the South China Sea o BCM na nangyari sa Shanghai noong January 17. Paninindigan ng DFA, hindi papayag ang Pilipinas na mawala sa ating teritoryo ang mga pasok sa ating exclusive economic zone katulad ng Ayungin Shoal. At patuloy na ipapatupad ng Pilipinas ang nakasaad sa ating konstitusyon at international law. Soo Jin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.